Kumusta mga kachabi at sa lahat ng mahilig mangisda? Ako ang inyong paboritong mangingisda at YouTube vlogger. Maligayang pagdating sa isa na namang detalyadong Cliov forecast para sa ating paboritong libangan. Ngayon, pag-uusapan natin ang 30 ng Oktubre, 2025. Mga kaibigan, ang araw na ito ay magiging tunay na hamon, ngunit puno rin ng potensyal na sorpresa para sa mga handang sumubok. Bakit? Dahil sa nagbabangga ang epekto ng malalakas na bagyo at ang paborabling yugto ng buwan. Ang araw na ito ay hindi para sa mga mahihina ang loob, kundi para sa mga matatapang na mangingisda na kayang bumasa ng tubig at ng panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng impormasyon at diskarte upang maging matagumpay kayo sa pangingisda sa kakaibang araw na ito. Mga uri ng isda at tamang diskarte. Para sa 30 ng Oktubre, 2025, narito ang mga isda na ating pagtutuunan ng pansin at ang mga taktika na pwede nating gamitin. Una, ang ating paboritong tilapia. Sa malakas na pag-ulan at pagbaba ng presyon, ang tilapia ay madalas na naghahanap ng mas tahimik at medyo malalim na bahagi ng ilog, lawa o palaisdaan. Ibig sabihin, malapit sa mga nakalubog na halaman, mga ugat ng puno, o iba pang istruktura na nagsisilbing takip at kung saan sila makakakita ng pagkain na inanod ng ulan. Iwasan natin ang mga lugar na malakas ang agos. Ang pinakamabisang pain ay natural, bulate, earthworms, tinapay, bread, o maliliit na piraso ng hipon, shrimp. Gumamit ng mas mabigat na pabigat, sinker, upang hindi madala ng agos ang inyong pain at manatili ito sa ilalim. Ang simple at matibay na bottom rig ang inyong magiging kaibigan sa araw na ito. Pangalawa, ang bangus or milk fish. Kahit mas gusto nila ang mainit at mababaw na tubig, sa mga araw na malakas ang ulan, posibleng lumipat sila sa medyo malalalim at mas matatag na bahagi ng mga estuary or baybayin, lalo na malapit sa mga bakawan or fish pond. Ang tubig na malabo dahil sa ulan ay nagdadala ng mas maraming plankton at iba pang pagkain na kinagigiliwan nila. Gumamit ng maliit na kawil at pain tulad ng tinapay na dinurog, lumot, algae o mga espesyal na pain para sa bangus. Importante ang light tackle para maramdaman ang kagat nila. Pangatlo, ang malakas na talakitok or trevally. Ang mga ito ay predator at mas madaling manghuli kapag disoriented ang maliliit na isda dahil sa pagbabago ng panahon. Hanapin sila malapit sa mga bato, coral reefs, mga wrecks, o iba pang nakalubog na estruktura sa baybayin. Ang mga lugar na ito ay nagbibigay ng takip at ambush points para sa kanila. Gumamit ng live bait tulad ng maliliit na isda o hipon, o kaya naman ay cut bait. Mahalaga ang heavy tackle dahil sa lakas ng kagat at laban ng talakitok, lalo na kung malapit sila sa estruktura na pwede nilang pagtaguan. Analysis ng kondisyon. Ngayon, bakit ko nasabing kakaiba ang araw na ito? Suriin natin ang mga kondisyon. Panahon, sa 30 ng Oktubre, ang Pilipinas ay makakaranas ng heavy thunderstorms. Sa araw at patuloy na ulan sa gabi, mayroong 75%, 75% na tsansa ng pag-ulan sa buong araw. Ang temperatura ng hangin ay aabot sa 26 hanggang 30 o 26 to 30 degrees Celsius sa araw at bababa sa 23 o 23 degrees Celsius sa gabi. Ang pakiramdam ay 33 degrees Celsius dahil sa mataas na humidity na halos 88, maybe 8%. Ang average na lakas ng hangin ay aabot sa 13 mula sa 13 kilometro kada oras. Ang madalas na pagkulog at pag-ulan ay magiging sanhi ng pabago-bagong presyo ng atmosfera na kadalasang hindi gusto ng mga isda
at maaaring magtulak sa kanila na manatili sa mas malalim na bahagi ng tubig o maging malethargic sa panahon ng pinakamalakas na bagyo. Temperatura ng tubig. Ang temperatura ng tubig ay mananatiling napakainit na nasa 29 hanggang 30, 29 to 31 degrees Celsius. Bagamat ito ay normal para sa mga isda sa Pilipinas, ang ganitong init kasama ang malakas na ulan ay maaaring maging sanhi ng pagbaba ng oxygen sa tubig na lalong makakaapekto sa kanilang aktibidad. Ang ibang mangingisda ay tinatawag itong stifling o di komportabling init para sa mga isda. Yugto ng buwan. Sa kabila ng masamang panahon, ang yugto ng buwan ay waxing gibbous sa araw na ito. Ito ay nangangahulugan na ang buwan ay higit sa 50%, 50% na iluminado, tinatayang 58 hanggang 60, 58-60%, at siyam, 9 na araw na mula ng new moon. Maraming mangingisda ang naniniwala na ang waxing gibbous phase, lalo na habang papalapit sa full moon, ay isang magandang panahon para mangisda dahil sa mas mahabang oras ng buwan sa gabi na maaaring magaktibo sa mga nocturnal feeders at sa mga bite fish. Ito ang magandang balita na bumabalanse sa hamon ng panahon. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Dahil sa malakas na pag-ulan, pabago-bagong presyo ng hangin at mataas na temperatura ng tubig, ang kliyov ay kapritsoso o mahina sa pangkalahatan, lalo na sa mga oras ng matinding bagyo. Ngunit dahil sa yugto ng buwan at sa posibleng pagkain na inanod sa tubig, may mga pagkakataong sumisigla ang kliyov sa mga panahong humupa ang ulan o sa mas protektadong lugar. Maaaring mas maging maganda ang pangingisda sa gabi para sa ilang uri ng isda dahil sa liwanag ng buwan. Ang aking clear-cut na pagtataya sa kliyov para sa araw na ito ay katamtaman hanggang mahina, pero may pagkakataong sumisigla ang kagat ng isda. Ito ay dahil sa magkakahalong epekto ng malakas na pag-ulan at pagbabago ng presyon na nagpapahina sa aktibidad ng isda, ngunit binabalanse naman ng paborabling yugto ng buwan na maaaring magbigay ng maikling feeding windows. Kaya mga katsabi, huwag pang hinaan ng loob. Gamitin ang mga tip na ito, maging handa sa panahon at tandaan na ang pinakamahalaga ay ang karanasan at ang pag-intindi sa tubig. Sana ay maging matagumpay ang inyong pangingisda sa 30 ng Oktubre 2025. Ni isang buntot, ni isang kaliskis. Ibig sabihin, good luck sa inyong lahat. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at nakakuha kayo ng bagong kaalaman, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel, i-like ang video at i-share sa inyong mga kasamahan sa pangingisda. At kayo, anong plano ninyo para sa araw na ito? Ano ang paborito ninyong diskarte sa maulan na panahon? I-comment nyo sa ibaba at pag-usapan natin. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na forecast.